reels. Kapag ganito kasi, hindi naman hindi siya yung hindi maganda ang pagkakakat kasi automatic eh. Kumbaga, minsan walang sense yung Kasi basta lang nag-cut na wala namang yan. So, aaralin ko pa kung paano ito i-off, itong automatic na reels. Basta once na nag-upload ako ng video, nag-automatic na yung reels. No? So, aaralin ko pa kung paano siya ma-off, no? Kasi alam ko na off ito yung automatic reels. Yan. At saka parang ang pangit kasi tingnan kasi pagtingin ko naku puro ang dami ko agad post sa isang araw. Dahil nag-automatic yung video, nag-automatic na nagkakaroon ng reels, no? Kinakat niya. Bawa ang video mo ay mahaba, 1 oras. Ang daming reels nun. Umaabot ng mga 500 yun, 500 reels. So, ang pangit minsan kapag ako ay magse-search, hindi ko na makita yung mga video kasi sa sobrang dami ng reels. Kaya, gusto kong tanggalin to. Pag-aaralan ko to kung paano siya, siguro mamaya na lang, no? Kung paano siya ma-off. Yan. Pangit kasi kapag Yan, saglit okay. Salamat sa pagiging totoo. Hey, Lu Gomekowa. Yan. Yan. Salamat din po sa inyo. Okay. Okay. Yan. Yan. So, tapos mga kaibigan, doon sa press ko niya, mga guys, talagang siya, hindi siya guys, yung grabe pag nagsalita siya, parang lutang na lutang, mga kaibigan, as in, lutang na lutang. Pagkatapos, hindi mo maintindihan guys, kasi sabi ko nga sa inyo, di ba? Possess kasi siya guys possess, no? Possess na siya ng masamang espiritu, no? Kailangan niya talaga ng deliverance. Kailangan niyang ma-deliver from the power of darkness. Kasi possess na talaga siya guys. Iba talaga, mga kaibigan, no? Sabi ko nga sa inyo, mga ganyan tao, yan yung magugulat ka na lang, baka mamaya ma-exorcist, no? Saniba na talaga ng diablo kasi talagang nandun na yung demon sa buhay niya, guys, no? Nasa buhay na, no, ng Vice Presidente ang demonyo. Talagang possessed na siya. Under the bondage, no, of the devil. Andun na talaga, mga kaibigan. Ang daming manifestation, guys, no? So talagang talagang possessed na talaga siya, guys, no? So eto guys, itong ginawang ito ni Sara Duterte, no, na super panggagaslight, no, na sinasabi nga niya dito na hindi naman daw siya, wala daw silang sabi niya, I never said Marcos resign, no? So wala daw, hindi daw siya nagsasabi ng Marcos resign. Mga kaibigan, kitang-kita naman natin yung mga sinabi niya sa dahig, di ba, na Marcos resign. Guys, hindi naman tayo mga bugok no? Ang mga bugok lang naman ay mga DDS na kahit na nakikita nila at kahit alam nila na sa bawat meeting nila ay pinaparesign nila si PBBM, pero pinapaniwalaan nila yung panggagaslight ni Sara sa kanila. Ganon kasi kabugok ang mga DDS. Ganon sila katanga na mga mal-edukado, na mga bugok na mga mal-edukado na kung ano lang i-feed sa kanila ng kanilang Vice Presidente ay kanilang tatanggapin. Di ba? Yan sila, mga kaibigan, no? Mga bugok, mga mal-edukado, no? Joanne Bermudez, si Digonggong.
nagpapatay lang ng maraming tao. Kaya nga nakakulong ngayon, 7 months na. Tumpak, no? Tumpak kayo dyan. Tama. Carmelita Torrejos, ang mga kinukuda ni Saramao para lang sa mga uto-uto na DDS. Tumpak sa mga uto-uto lang na DDS. Correct kayo dyan, no? Tama. Yan. Yan. So yan mga kaibigan, no? Sabi niya, Sara Duterte, I never said Marcos resign. Pero nakita naman natin, puro PBBM resign ang kanilang mga rally at ang kanilang mga meetings sa The Hague. So gaslighter talaga siya, guys, no? Tapos sabi pa niyo, pinapag-drug test lang umano at hindi pinagbibitaw si Vice President Sara Duterte, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. O guys, sino ba ang dapat na ipa-drug test? Dapat yung mga kapatid niya. Baka nga siya dapat na rin magpa-drug test kasi mukhang lutang na lutang eh. Mukhang wala na siya sa earth eh. Diba? Look who's talking. Just lately guys, no, na nakita niyo yung sinabi ng mayor ng Cagayan de Oro na maging aware daw, no? Natin na, mayor ng Cagayan de Oro. Ito sinabi ng mayor ng Cagayan de Oro to. Na ito, si Mayor Clarex Uy, Mayor of Cagayan de Oro. Sabi niya, na kaibigan, Mayor Clarex Uy, winarningan ang Cebu, no? Winarningan ang Cebu-bound Uy warns Cebu-bound to Davao trucks maybe carrying drugs from Duterte's network. Yung mga, ito mga guys, from the people of Davao City. Ito, diba? Yung mga truck na yan na mga, nakalagay from the people of Davao City. So, ito yung warning ni Mayor Clarix Uy na i-check daw. I-check. Kasi meron daw siyang natanggap na report na it might be, carrying, na mga pinagbabawal na mga substances. Galing daw, from Duterte's network. So, meaning to say, taga Mindanao yan kahit siya taga Mindanao, ay alam pala niya kung ano yung network ng mga Dutertes. Taga Mindanao yan, Cagayan de Oro. Taga dyan kami. Natira kami dyan. Diba? Natira kami dyan, guys. At yung isa kong kapatid, dyan pinanganak. Yung isa kong kapatid sa Digos, Davao. Ako naman, doon sa town ng Misamis Oriental. Baryo ng Misamis Oriental. Hindi ko nasasabihin yung baryo kasi maliit lang siya. At lahat ng tao doon magkakilala. Baka mamaya targetin ako ng mga DDS at tsugihin ako doon, di ba? So hindi ko nasasabihin kung anong baryo yun. Maliit lang yung baryo namin. Misamis Oriental siya. Maliit lang yung baryo namin. Doon ako pinanganak. Yung isa kong kapatid sa Digos, Davao. Yung isa kong kapatid sa Cagayan de Oro. So mga kaibigan, taga Mindanao mismo to alam niya ang drug network ng mga Duterte. At winawarningan niya ang mga tao sa Cebu na maari daw, kasi merong nag-warning din sa kanya na maari daw ito ay naglalaman, or gawing way para malaya na mai-transport ang mga illegal na mga substances from Davao to Cebu. Kasi kayo magtataka ka saan ka nakakita
Nakita niyo ba yung mga truck ng DSWD? Yung mga truck ng national government na kapag nagdadala sila ng relief goods, di ba nakikita pa yung mga relief goods? Pero ito guys, balot na balot. Parang may tinatago. Di ba? Balot na balot. Parang may tinatago. Tapos, nitong ano lang, itong linggo lang, no? Itong week na to. Yung barangay chairman, Davao City, nahuli. Madali tingnan ko akong kung na-post ko ba. Nahuli guys. Milyones. Davao City, barangay chairman. Tingnan mo yan. Grabe. Grabe guys ang pasahan ngayon ng mga illegal na substance sa Davao. Hindi nawawala guys. Paano mawawala? Nandun yung network nila. Nandun yung labas-masok, yung mga kontrabando galing China. Paano mawawala yan? Kung yung mga namumuno mismo doon, ayun ang mga sangkot. Kaya nga nakakatawa. Nakakatawa si Sara Duterte na patay ang sabi niya, ipa-hair follicle test si Marcos. My God! My God! Puro lang gano'n, no? Pati nga yung mga nagsasabi na, ay, bangag yan, puro gano'n. Pero sa pamilya nila, ang daming ebidensya, kitang-kita. Pulong Duterte nga lang likuran niya, tato, hindi nga pinapakita until now. Anong sabi ni Trillanes? International intelligence or CIA, no? CIA yata yun, no? Nag-ano sa kanya, nagbigay ng information. Yung likuran daw ni Pulong, nandyan daw yung logo. Kumbaga trademark ng mafia. International syndicate. Di ba? Kahit anong gawin kay Pulong, ayaw niyang ipakita ang tattoo niya. Tapos ano pa? Kita niyo naman siguro, yung video na kumalat, no? May hawak na patalim. Pagkatapos, ginanon-ganon sa bugaw. Ginanon-ganon ng ulo na parang demonyo. Sabi nga nung babae na witness ang tingin daw niya kay Pulong demonyo. Diba? Tapos sayaw-sayaw siya, nandun yung babae. Maya-maya, pinagtutuka yung babae. Sino ngayon ang mga bangag? Kayo! Ang daming naglalabasan. Ang mga ebidensya na bangag kayo. Ang pamilya nyo. Yung kapatid mo naman na mayor ngayon ng Davao, baste. Ganon din, may naglalabas.